Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Angela Macasling, galing sa Baitang 10, Section SBF. Ako nga po pala ay inaatasan na magtalakay tungkol sa Kabanata 11, ang paglisan. So, bago ako magtatalakay tungkol sa kabanatang ito, tatalakayin ko muna ang mga talasitaan o mga mahihirap na salita. Binabagabag, ginagambalan ang damdamin o nakokonsensya. Babalasik o matapang na parang tigre. Naglagos, tumagos o kumumpas. Nanangis, umiyak ng matindi. Mapanghulo, napag-isip-isip. Pag-aglahi, paghamak sa kalagayan. Sa kabanatang ito, dito inilarawan ang buhay ni Placido Penitente na isang mag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas na biglang pinatalsik dahil sa kanyang pagtutol sa mga praile. Dahil dito ay nagplano siyang maghiganti dahil sa at nang natuklasan na kanyang ina na si Cabezang Andang ang nangyari sa kanyang anak na si Placido, ay sinubukan niyang hikayatin na magtiis. Sa kasamaang palad ay hindi ninahikayat ang kanyang anak dahil determinado na itong umalis at magbagong buhay sa Hong Kong. At sa paglibot niya sa Quiapo ay nakita niya ang isang mag-aalahas na si Simon na may kausap na dayuhang Ingles, kaya't nilapitan niya ito dahil may kailangan siya rito. Ang sinabi na niya ang kanyang pakay kay Simon ay inaya na siya rito na sumama sa paggawaan ng mga paputok, kung saan ay nakikita niya ang mga tauhan na naghahanda ng mga arma. At kaya't pinag-iisipan na ni Placido kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ngunit ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang plano na iligtas si Maria Clara at higit sa lahat ay pabagsakin ang mga praile. Kaya't ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pag-asa at pagkabigo, paghihiganti at pagsisisi at ang paghahanda para sa isang pagbabago para sa bansa. At dito na po nagtatapos ang aking pagtatalakay tungkol sa Kabanata 11, ang paglisan ng El Filibusterismo. Sa ulitin, magandang araw sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, ipinakita ang kalagayan ng pamamahala sa bayan at kung paano ginagawa ang mga mahahalagang desisyon. Si Don Custodio, isang opisyal na may mataas na posisyon ng pamahalaan, unang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Kilala bilang isang taong mahilig magbigay ng mungkahi, ngunit kulang sa tunay na kaalaman sa mga bagay na kanyang pinagpasyahan. Isa sa mga isyong tinalakay ay ang mungkahing pagkaroon ng akademya ng wikang Kastila para sa mga Pilipino. Bagamat maraming mag-aaral, kabilang si Isagani, ay ang umaasang aapubrahan ito. Si Don Custodio ay may huling pagpapasya sa halip na pag-aralan ng maayos ang mungkahi, umasa sila sa payo ng iba at nagdesisyon batay sa kanyang pansariling paniniwala. Sa huli, tinanggihan niya ang mungkahi, ngunit nagbibigay ng alternatibong solusyon ang pagtuturo ng Kastila sa pamamagitan ng mga praile na lalong nagdulot ng pagkadismaya sa mga mag-aaral. Ipinapakita ng kabanatang ito ang katiwalian at kawalan ng malasakit ng mga nasa kapangyarihan. Si Don Custodio ay sumasalamin sa mga leader na nagpapasya batay sa sariling interes at hindi sa kapakanan ng nakararami. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago natin tatalakayin ang Kabanata 21, tatalakayin muna natin ang mahirap na salita. Alingas-ngas, usap-usapan, nag-ibayo, tumitindi, nagkukumahog, nagmamadali, nanlilimahid, maruming-marumi, natitigatig, nayayanig, pabuya, premyo, bigay kapalit ng tulong, pakana, plano, tik-tik, espiya,
At ngayon, tatalakayin na natin ang Kabanata 21. Ang kwentong ito ay pinamagatang magkaibigan ni Kabesang Talis. Sa kabanatang ito, ipinakita ang mga kalagayan ng mga magsasaka at ang kanilang pakikipaglaban sa mga may-ari ng lupang ito at mga abusadong opisyal ng pamalaan. Si Kabesang Talis, isang magsasaka, ay nagkaroon ng lupa na ipinagkaloob sa kanya ng kaniyang mga magulang. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang lupa ay ipinasok ng mga may-ari ng lupa at ng mga kapwa may kapangyarihan. Siya ay nahirapan at upang maghiganti at makuha ang kanyang mga karapatan, nagpasya siyang magsimula ng isang pag-aalsa kasama ang mga magsasaka. Isang araw, nakatagpo siya ng mga kaibigan na nagtangkang tumulong sa kanya. Ang mga kaibigan na ito ay nagpatuloy na magbigay ng suporta at pagtulong upang mapaglaban ang mga mapang-abusong may-ari ng lupa. Gayunpaman, ang sistema ng pamahalaan at ang mga may kapangyarihan ay mahirap talunin. Kaya't nakaranas pa ng higit na paghihirap ang mga magsasaka. At ngayon, ang natutunan ko sa kwentong ito ay tungkol sa kalupitan ng mga kapangyarihan at ang pakikipaglaban ng mga mahihirap para sa katarungang ipinakita nito. Ang paghihirap ni Kabesang Talis ay ang kalagahan ng pagkakaisa upang labanan ang mga mapang-abuso. At yun lang po at maraming salamat. Magandang araw po. Sa pangulang pagkakataon ay naririto po ako upang magtalakay sa Kabanata 22, ang palabas. Sa kabanatang ito, itinatampok ng isang dula sa teatro na pinanonood ng mga mahalagang tauhan sa nobela, kabilang sina Paulita Gomez, Doña Victorina, Benzab, at Padre Salvi. Ang dula ng isang operatang Pranses, at habang dito ay nagaganap, ang mga karakter ay mas abala sa kanilang mga usapan at opinyon kaysa sa mismong palabas. Dito sa kabanata ay tungkol kay Doña Victorina na patuloy na nahahanap ng mapapangasawa matapos siyang iwan ng kanyang asawa na si Don Diporcio. Samantalang si Paulita naman ay kasama ni Juanito Pelaez na hindi naman interesado sa sining kundi sa pagpapakitang gilas kay Paulita. Samantala, si Isegani ay nasa labas ng teatro, puno ng hinakit dahil sa pagkawala ng kanyang habang si Padre Salvi naman na isang lihim na tagahanga ni Paulita ay labis na naapektuhan ng mga isang eksena sa dula kung saan may isang lalaking nakatingin na may pananabik sa isang dalaga. Ang eksenang ito ay tila nagpapaalala sa kanya na kanyang pagnanasa noon kay Maria Clara. At pinapakita sa kabanatang ito ay tungkol sa panlabas ng anyo ng mayayamang Pilipino at mga Espanyol na mahilig sa pagpapakitang tao ngunit kulay sa tunay na pagpapahalaga sa sining at kultura. Ipinapakita rin nito ang patuloy na mga intriga sa pagitan ng mga tauhan at ng kanilang mga sariling hangarin. At dito na po nagtatapos ang aking pagtatalakay tungkol sa Kabanata 22, pinabagatang ang palabas na. Magandang gabi po sa inyo lahat at ako po si Aaron Lester B. Paquera at tatalakayin po natin ang Kabanata 24. Ang Kabanata 24 ng El Filibusterismo ay pinamagatang mga kabataang Pilipino. Dito ipinakita ang mga kabataan lalo na si Isagani na may malalim na pagnanasa para sa kalayaan at pagbabago sa kanilang bayan. Si Isagani ay isang estudyante na nagtataglay ng mga ideal at pangarap ng isang malaya at makatarungan bansa. Sa kabila ng kanilang mga pangarap, nakaharap sila sa mga hamon tulad ng hindi pagkakaunawaan sa mga nakatatanda at
ang kakulangan ng suporta mula sa lipunan. At yun lang po. Salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jana Marie Escabas Nenge at narito po ako upang tatalakayin ang Kabanata 25 ng Il Filibusterismo na pinamagatang ang tawanan at iyakan. Bago tayo magsisimula, tatalakayin muna natin ang mga matatalinghagang salita o mga mahihirap na salita. Una, ang dinalohong o sinugod, ipinaskil o idinikit, lipos o punong-puno, nag-aantada o nagkuros, naglipana o nagkalat, nalango o nalasing, natigatig o natinag, gumalaw. So sa kabanatang ito, ang tawanan at iyakan ay naganap sa isang piging sa bahay ni Makaraig, isa sa mga mag-aaral na nangunguna sa petisyon para sa Akademya ng Wikang Kastila. Ang pagtitipon ay puno ng tawanan at kasayahan. Ngunit sa kabila nito, may mga pahiwatig na masalimuot na hinaharap. Habang nag-uusap ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang layunin, ipinakita ang pagkakaiba ng kanilang mga pananaw. Si Isagani ay idealistiko at naniniwalang makamit nila ang kanilang hangarin sa maayos na paraan. Samantalang si Sandoval, isang Espanyol na may simpatya sa mga Pilipino at nagsasabing dapat silang lumaban upang makamit ang kanilang karapatan. Samantalang si Picson ay pesimistiko at duda kung tunay na susuportahan sila ng gobyerno. Habang nagpapatuloy ang kasayahan, dumating ang balita na ipinagpaliban ng Kapitan General ang desisyon sa kanilang petisyon. Ang balitang ito ay nagdudulot ng lungkot at pangamba sa mga mag-aaral dahil ang tawanan ay napalitan ng iyakan, simbolo ng kanilang pangarap na tila unti-unting nagdudurog dahil sa sistemang kolonyal. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kontradiksyon sa lipunan, ang ilusyon ng kasayahan sa harap ng matinding kawalang katarungan. Ipinapakita rin dito ang iba't ibang pananaw ng mga kabataan sa kanilang pakikibaka para sa reforma at edukasyon. So, ayun lamang po at maraming salamat.